Sa bawat yugto ng kasaysayan, may teknolohiyang nagbabago sa takbo ng ating buhay. Noong dekada 90, binago ng personal computer ang paraan ng ating pagtatrabaho. Noong 2007, tuluyang binago ng smartphone ang komunikasyon ng buong mundo. At ngayon, papasok tayo sa panibagong panahon. Ang panahon ng teknolohiyang halos hindi mo na nakikita, ngunit nararamdaman mo sa bawat sandali. Isa sa mga pinakaunang hakbang sa direksyong ito ay ang pagdevelop ng smart contact lenses. May mga kumpanyang tulad ng Mojo Vision na gumagawa ng contact lens na may napakaliit na display sa loob mismo ng lente. Sa halip na tumingin sa isang screen, ang impormasyon ay maaring lumitaw direkta sa iyong paningin. Maaari kang makakita ng direksyon habang naglalakad, makabasa ng mensahe nang hindi inilalabas ang telepono, at kahit makakita ng real-time translation habang may kausap kang ibang lahi. Unti-unting nawawala ang pagitan ng digital at pisikal na mundo. Mas radikal pa rito ang konsepto ng direktang koneksyon sa pagitan ng utak at makina. Ang Neuralink ay nagde-develop ng brain-computer interface na kayang basahin ang electrical signals ng utak. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang bawat galaw at pag-iisip natin ay may katumbas na signal. Kapag nabasa ito ng isang device, maaari itong i-translate bilang utos sa computer. Sa kasalukuyan, layunin nitong tulungan ang mga taong may paralysis na makagalaw o makapag-communicate. Ngunit sa hinaharap, maaaring makapag-type tayo gamit lamang ang isip, makapagpadala ng mensahe ng hindi nagsasalita, at makontrol ang mga device nang walang hinahawakang kahit ano. Kung mangyari ito, maaaring tuluyang mawala ang keyboard at touchscreen na matagal na nating nakasanayan. Kasabay nito ang pag-usbong ng augmented reality glasses. Ang malalaking kumpanya tulad ng Apple at Meta ay agresibong namumuhunan sa teknolohiyang ito. Ang layunin ay lumikha ng magaan at eleganteng salamin na kayang magpakita ng holographic display, magbigay ng real-time impormasyon, at magsilbing personal AI assistant. Kapag naisakatuparan nito sa mas maliit at mas komportabling anyo, maaring hindi na natin kailanganin ang smartphone. Ang salamin mismo ang magiging bagong interface ng ating digital na buhay. Hindi rin malayo ang panahon na magkaroon tayo ng personal AI robots sa loob ng ating tahanan. Sa kasalukuyan, may robot vacuum na at mga smart assistants na sumasagot sa ating mga tanong. Ngunit ang susunod na hakbang ay isang mas integrated na robot na kayang makipag-usap ng natural, matuto sa routine ng pamilya, tumulong sa gawaing bahay, at mag-alaga ng matatanda. Sa mga bansang may kakulangan sa workforce, ang ganitong teknolohiya ay maaaring maging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Samantala, tahimik ding binabago ng wireless energy transmission ang paraan ng paggamit natin ng kuryente. May mga eksperimento na sa paglikha ng mga silid na kusang nagcha-charge ng mga device sa loob nito. Kapag naging ligtas at epektibo ito, maaaring tuluyan nang mawala ang mga charging cable at saksakan sa bawat sulok ng bahay. Ang pagcha-charge ay magiging isang natural at hindi na napapansing proseso. Sa larangan naman ng kalusugan, dumarating ang panahon ng implantable health monitors. Sa halip na magpa-check up lamang kapag may nararamdamang sintomas, maaring may maliit na sensor sa loob ng katawan na patuloy na nagbabantay sa blood sugar, tibok ng puso, at iba pang mahahalagang indikasyon. Kapag may nakitang abnormalidad, agad itong magbibigay ng babala. Sa ganitong paraan, ang healthcare ay magiging mas maagap kaysa reaktibo. Ngunit kasabay ng lahat ng ito ay ang mahahalagang tanong: handa ba tayong ibahagi ang mas personal na datos? Ang ating iniisip, ang ating kalusugan, ang ating lokasyon, gaano kalawak ang dapat na kontrol ng teknolohiya sa ating buhay. Ang pag-unlad ay hindi lamang teknikal na usapin, kundi moral at panlipunan din. Ang hinaharap ay hindi na isang malayong konsepto. Ito ay binubuo ngayon sa mga laboratorio, sinusubukan sa mga klinikal na pag-aaral, at pinupondohan ng malalaking pamumuhunan. Maaaring sa loob lamang ng isang dekada, ang paraan ng ating pakikipag-usap, pagtatrabaho, at pagtingin sa mundo ay ganap na magbago. At marahil balang araw, kapag tinanong tayo ng susunod na henerasyon kung paano tayo nabuhay ng walang mga teknolohiyang ito, mapapangiti na lamang tayo. Dahil ang mga bagay na minsang inakala nating kathang-isip ay unti-unting naging bahagi ng ating realidad. Ang hinaharap ay hindi na paparating, ito ay nagsisimula na.